plus, meron tayong 4n plus 1 equals sa n times 2n plus 3. So, mathematical induction to guys. So, ito guys yung ginagawa. So, una yung base case daw, sabi ni Math Enthusiast. Check natin sa n equals 1. So, ibig sabihin, sa formula, meron tayong 4n plus 1. At ito pala yun. Pero paras lang siya dito eh. Diba? Ito magiging 4 times 1 din to plus 1 which is magiging 5. So pwede mo i-check dito. So magkakaroon tayo ng n times 2n plus 3. So magkakaroon tayo ng 1 times yung 2 times 1 plus 3. So ito magiging copy lang yung 1. So ano ba yung 2 times 1, that is 2 plus 3. Magkakaroon tayo ng 1 times 2 plus 3 is 5. And 1 times 5 is 5. Sabihin tama. Okay? Base case daw yun. Tapos sunod doon yung hypothesis. Lagyan mo lang siyang k. N equals k. Ibig sabihin lahat ng n gawin mong k. So magkakaroon ka ng 5 plus 9 plus 13 plus yung ellipsis plus meron tayong n, magiging 4k plus 1. Then sa case ng right side, meron tayong n, gagawin natin k. Then 2k plus 3. Then ngayon pupunta tayo sa k plus 1. So which means, kakopy lang natin tong term. Meron tayong 5 plus 9 plus 13 plus yung 4k plus 1. Pero mag-add tayo ng k plus 1. Ibig sabihin, sa term na to guys, maglalagay ka na ng k plus 1. So, magkakaroon tayo ng 4. Meron tayo ditong k. Magkakaroon tayo dito ng k plus 1. Then, meron pa tayong plus 1. Then, equals, sa right side, lahat ng variable k, mag-add ka ng 1. So, ibig sabihin, meron ka ditong k. Magkakaroon ka ng k plus 1. Then, meron tayong 2. Meron tayo ulit k. So magkakaroon tayo ng k plus 1 ulit. Then yung plus 3. Sundan. Ngayon ipaprove muna itong dalawa. So basically guys, etong term na to galing dito sa 5 hanggang dito sa term na to na may parenthesis. Ito ay equal sa k times 2k plus 3. Kasi ito yan no. Galing dito hanggang dito. K times 2k plus 3 siya. So, ibig sabihin, pwede mo itong palitan ng k times 2k plus 3. Eh, meron ka pang term dito na plus 4. Then, meron kang k plus 1 plus 1. Gets? Then, distribute mo na lang. Simplify. So, solve natin mga ito. So, magkakaroon ka ng k times 2k. That is 2k squared. Lusog natin dito. Then, k times 3. That is 3k. Then, plus. Ito, pwede mo natin simplify eh. O, 4 times k. That is 4k. Then, 4 times 1. That is 4. Plus 1. So, hindi mo ito times dito yun. Kasi meron to, malayo to, may addition to. So, hanggang dito lang sa may parenthesis. So, simplify na natin to. So, meron tayong 2k squared. 3k plus 4k. Pwede i-combine. Magiging 7k. Then, yung 4 plus 1, magiging 5. So, ito yung sa left side. Check natin siya sa right side. So, remember, meron tayo nito. So, equals k plus 1, copy lang natin. So, ito distribute natin. So, magkakaroon tayo ng 2 times k, that is 2k. 2 times 1, that is 2. Then, plus 3. Then, simplify lang natin itong nasa bracket. So, magkakaroon tayo ng k plus 1. Then, ito magiging 2k plus 5. Kasi yung 2 plus 3, that is 5. Combining like terms. Ngayon, FOIL method na lang.
So magkakaroon tayo ng k times 2k, that is 2k squared. Then k times 5, that is 5k. 1 times 2k, that is 2k. And 1 times 5, that is 5. So 5k plus 2k, that is 7k. So copy lang natin yung 2k squared plus 7k plus 5. So ibig sabihin dito ay equal na siya dito sa right side. Ibig sabihin na prove mo na siya. Ganun siya ginagawa. Yun. Gets? Basic. Wala pa nga yung squared eh. Mayroon pag naka-squared eh. 22 over 100 dip score ko sa differentials. Ang mahirap pag may mga cube na. Puro linear nga lang to eh. Ang ganyan mga ano. Ay bawal. Ayan picture mo. Pag may ano, mahirap to pag may mga ano na. Pag may mga square. Kasi mag-expand ka sa ganun eh. Bakit? Ki, anong ginawa mo? Ano ba mga tanong? Swipe mo. Ay, number 1. Ito nga yung content ko sa ano, sa YouTube. Mag-live ako nito sa YouTube. Syempre, ipopost ko yan. Para hindi